Sabi salo-salo lang nating dalawa bilang pasasalamat, pero nagdala ang bestie ko ng 2 buong lamesa ng mga tao para hintayin ako. Gagawin pa akong gatasan. Pues, sisiguraduhin kong magsisisi siya ngayon. Bes, para ipagdiwang ang paglabas mo sa ospital. Sinadya kong magsama ng mas maraming tao, para mas masaya at pampaswerte na rin. Ito nga pala ang boyfriend ko at ang mga kamag-anak niya. Pumunta silang lahat dito dahil sa akin. Heto, pakinggan mo ako ha. Nabalitaan kong nagkaroon ka raw ng bukol o tumor. Sakto, may bunso akong anak na lalaki. Medyo mahina nga lang ang ulo niya. Pero malusog ang katawan at kayang magkaanak. Ibigay mo ang bahay at ipon mo bilang dote kapag nagpakasal ka sa kanya. Para kapag namatay ka, may mag-aasikaso naman ng bangkay mo. Tita, tama po kayo. Kapag ang babae hindi nag-asawa, saan naman siya ililibing kapag namatay? Waiter, dagdagan mo pa ng 5 Australian lobster. Pakibalot din ang 2 bote ng mamahaling alak. Ituring na nating pamanhikan at salo-salo ng bagong pamilya ito ngayon. Bes, napakalaking biyaya nito na pinaghirapan kong hingin para sa'yo. Bakit hindi ka pa magpasalamat sa magiging nanay mo? Kukunin ko lang ang regalo sa kotse. Kumain lang muna kayo. Bilisan mo na riyan. Siguraduhin mong mamahalin ang kukunin mo ha. Huwag mong subukang lokohin ang pamilya Joe gamit ang mumurahing gamit. Ha ha ha. Linwan, hindi ba kumakain ka sa taas? Bakit ang tamlay at ang putla ng mukha mo? Guyanchuan, pakicheck naman ang bill sa private room sa taas. Tapos yung 2 vegetarian dish na in-order ko kahapon ng advance. Ibukod mo ang singil para bayaran ko na. Bakit? Anong nangyari? Gumagawa na naman ba ng kalokohan ang mga tao sa taas? Diyos ko, nababaliw na ba sila? Linwan, ginagawa ka talagang gatasan ng mga yan para perahan. Guyanchuan, opisyal kong sinasabi sa iyo ngayon. At ipinapahayag ko rin sa Yunhai yan. Ang lahat ng susunod na mamahaling gastos sa private room sa taas ay walang anumang kinalaman sa akin. Ang babayaran ko lang ay yung 2 ulam na in-order ko. Ang iba pa, kung sino ang nag-order, siya ang magbayad. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin ko. Sobrang kapal naman ng mukha ng Kiho Manman na yan. Kakatapos lang ng operasyon mo. Tapos nagdala pa siya ng mga tao para gatasan ka. Noong mga panahong na-hospital ako, 2 beses lang nagpakita si Kiho Manman. Ang una ay noong araw bago ang operasyon ko. Pasensya ka na ha, may kailangan lang akong asikasuhin kaya aalis na ako. Maging masunurin ka at magpagaling, ha. Ang pangalawa ay noong pinakamasakit na yugto ng paggaling ko pagkatapos ng operasyon. Nakahiga lang ako sa kama noon. Niwala man lang akong lakas para tumagilid. Masyado pang mahina ang katawan mo para sa masusustansyang pagkain. Masasayang lang kung kakainin mo. Pagod si Jihao sa overtime kamakailan. Dadalhin ko na lang ito para pampalakas sa kanya. Sige na, may gagawin pa ako. Magpahinga ka na lang dyan ng maayos, ha. Hanggang sa sandaling ito, doon ko lang napagtanto kung gaano pala katawa-tawa. Ang pinakaiingatan kong 10 taong pagkakaibigan. Bes, bakit hindi mo pa nadadala rito ang regalo? Naghihintay na kaming lahat sa'yo, Bes. Masyado ka namang nag-abala at gumastos. Linwan, tingnan mo ang mga walang hiyang yan. Talagang wala na silang kahihiyan sa katawan. PWE, malas talaga. Ang taong nagkaroon ng tumor, may kapal pa talaga ng mukhang samalo sa atin sa pagkain. Matutuloy ba talaga yung tungkol sa bahay? Huwag kang mag-alala, sinabi na ni Manman. May 2 bedroom na bahay siya sa mismong gitna ng lungsod. Napakaganda pa ng lokasyon. Sa itsura niyang yan na parang mamamatay na. Pamilya lang natin ang magtitiis at tatanggap sa kanya. Tignan mo kung gaano siya kasaya kanina. Kapag natuloy to, papatulugin natin siya sa balkona, hey. Tirhan na lang ng mga tirang pagkain. Basta hindi mamatay sa gutom, pwede na. Ha ha ha. Tita, huwag niyo siyang kakaawaan kahit kailan. Alam niyo ba kung bakit siya nagkasakit ng ganyan? Napakagulo ng personal na buhay niya. Kung sino-sino ang dinadala sa bahay. Paanong kakayanin ng katawan niya? Buhay pa siya hanggang ngayon. Dahil lang sa pag-aalaga ko sa kanya bilang kaibigan. Kung hindi dahil sa akin, matagal na siyang wala. Kaya ang kainang ito ngayon, parang interes na lang ng utang niya sa akin. Kain lang kayo ng kain. Marami naman siyang pera. Napakabait talaga ni Manman. Sa pagkakaroon ng pabuhat na tulad niya. Ikaw lang ang magtitsagang magsama sa kanya sa labas. Ha ha ha. Waiter, buksan mo kami ng 1 bote ng Romani Conti na nagkakahalaga ng 80,000. Sige po, magaling ang ginawa mo, mahal. Ang taong tulad niya, hindi dapat pinagbibigyan. Ngayong gabi, sisiguraduhin nating mamumulubi siya sa kakabayad. Noong araw, napansin ko nang mahilig siyang makiuso at manlamang. Pero masyado kong pinahalagahan ang pagkakaibigan natin. Inisip ko na bawat tao ay may sariling kapintasan, na hindi yun sapat para sirain ang kabutihan niya.
Kaya palagi akong nagpapasensya. Patuloy akong nagtiis. Pinalalakas ang loob ko na wala lang yun. Noong kolehiyo, noong hindi siya makabayad ng upa, pinalaban ko siya ng higit sa kalahating taon. Noong bagong pasok pa lang kami sa trabaho, nang masira niya ang proyekto. Ako rin ang sumalo ng kasalanan para sa kanya. Muntik pa akong matanggal. Sa bawat pagkakataon, sinasabi ko sa sarili ko, magkaibigan kami, at lahat ng tao ay nagkakagipitan. Pero lumalabas na sa mga mata niya. Hindi niya ako itinuring na kaibigan kailanman. Isa lang akong ATM at tagasalo ng kasalanan. Isang taong pwede niyang tapak-tapakan anumang oras. Ginagawang tuntungan para lang may maipagmayabang. Nagdagdag uli sila ng order. Tiningnan ko kanina. Halos 200,000 na ang bill ng lamesa nila ngayon. Salamat sa pagtabi ng mga ebidensyang ito para sa akin. Pasensya na. Paglabas ko sa paradahan, nalaman kong nabutas ang gulong ng kotse ko. Naghihintay pa ako sa tow truck ngayon. Mukhang matatagalan pa bago ako makabalik. Mag-enjoy lang kayo dyan. Kain lang kayo ng dahan-dahan. Matindi rin, sinabi ni Kiyo Manman sa kanila na nasira ang kotse mo. At naniwala naman talaga ang mga uto-uto. Lalo silang nagpakawala sa pag-order ng pagkain. Kumakain na, nag-uuwi pa. Halos masaid na ang seafood tank ng Yunhai yan dahil sa kanila. Sabi ng waiter sa VIP room. Pinagbukas sila nung Joe Jiho na yun. Ng pangalawang bote ng Romani Conti. Hayaan mo silang kumain, huwag mong mamadaliin ang bill. Nabilin ko na ang lahat, kapag hindi sila nagbayad ngayong araw. Kahit sino pa ang dumating, walang makakalabas sa pintong ito. Anong nangyari? Lin Wan, ang tagal naman. Bakit wala pa rin yung tow truck? Marunong ka bang gumawa ng paraan ng maayos? Ang daming taong naghihintay sa'yo rito sa mesa. Pumunta ka na rito agad para magbayad. Man, pasensya ka na talaga. Sabi ng Collier, sira daw pati ang ilalim ng kotse. Siguradong hindi na ako makakabalik ngayong araw. Saka gagamitin ko sana yung mobile payment kanina. Pero nalaman kong nalock pala pansin ang card ko. Kahit pambayad sa tow truck, wala ako. Baka pwedeng ibalik mo muna sa akin yung utang mo noong araw. Lin Wan, sinasadya mo ba to? Naging ganyan ka na nung nagkasakit ka. Ako pa naman ang nag-alaga sa'yo at nagtiis sa ospital. Ngayon kahit simpleng panlilibre, ginugulangan mo pa ako. Malas talaga ang sakitin. Pumunta ang buong pamilya namin para kumain dito. Para lang bigyan ka ng napakalaking karangalan. Kahit magbenta ka pa ng lahat ng ari-arian mo, pumunta ka rito at magbayad. Kapag napahiya ang pamilya Joe dahil sa'yo, tingnan lang natin ang mangyayari sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka papakasalan ng pangalawa kong anak, malas ka. Maghintay kang mamatay mag-isa ng tumandang dalaga. Ah, talaga ba? Kung ganun, maghintay pa kayo. Titingnan ko kung makakahiram ako ng pera. Pakidiinan pa ng kaunti, masyadong naninigas ang bandang leeg at balikat ko, salamat. Lin Wan, paalis na sila. Magkano ang bill? 386,000. Ay proseso mo ayon sa karaniwang patakaran. Nagmamayabang na naman si Joe Jiho tungkol sa posisyon niya. Sabi niya siya raw ang administrative director ng Hengchang Group, at pinapatawag pa niya sa akin ang may-ari. Hayaan mo siyang magpasikat doon. Lin Wan, nasaan ka na ba talaga? Tapos na kaming kumain lahat, pero hinaharangan ng mga taga-Yunhai yan ang pinto at ayaw kaming paalisin. Tawagan mo agad sila, sabihin mong paalisin na kami. Bakit ayaw kayong paalisin? Bakit pa nga ba? Sinasabi nilang hindi pa raw bayad ang bill. E di bayaran nyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ikaw ang nanlilibre ngayon? Ikaw lang ang inilibre ko. Mga kamag-anak lahat to ng pamilya ni Jiho. Anong pinagkaiba noon sa panlilibre sa akin? Ang pinagkaiba, pumayag lang akong ilibre ka ng mag-isa. Lin Wan, huwag kang ang makipagmatigasan sa mga salita ngayon. 2 lamesa ng mga tao ang naghihintay sa may pinto. Gusto mo ba akong mapahiya sa harap nilang lahat? Ikaw ang nagpatawag sa kanila. Kayo ang umorder ng mga pagkain. At kayo rin ang nag-take out ng lahat. Ano namang pakialam ko kung mapahiya ka? Huwag ka nang makipag-usap ng marami sa kanya. Sabihin mo mag-transfer agad ng pera. Tita, sandali lang po. Lin Wan, bayaran mo muna to. Pag-usapan na lang natin ang hindi pagkakaunawaan mamaya. Wala tayong hindi pagkakaunawaan. Kung ganun, bilisan mo na. Wala lang talaga akong balak bayaran ang kinain nyo. Sinasadya mo ba to? Sinasadya ang ano? Alam mong napakaraming bisitang dumating ngayon. Tapos sinadya mong magtago at umalis. Ngayong tapos na kaming kumain, saka ka magmamataray. Gusto mo lang talaga akong ipahamak. Malinaw ang sinabi ko bago ako umalis. Kukuha lang ako ng gamit. Kayo mismo ang nag-isip sa sarili nyo. Nababalik ako para bayaran yan. Pero ikaw naman talaga dapat ang manlilibre sa selusalo na to. Nagpareserba ako para sa 2 tao. Umorder ako ng 2 putahe ng maaga. Pero nagdala ka ng kusa ng 2 buong lamesa ng tao. At pina-order mo pa sila ng kahit anong magustuhan nila. Sa tingin mo, matatawag pa ring libre ko yan.
Noong naospital ka, sinamahan kita ng ganun katagal. Ngayon kahit isang kainan lang, ipinagkakait mo pa. 2 beses ka lang pumunta roon. Una, nagpa-picture ka lang tapos umalis na agad. Pangalawa, kinuha mo yung 3 kahon ng bird's nest ko. Anong pagsama ang sinasabi mo? Dahil yun sa hindi mo pa pwedeng kainin noon. Tinulungan lang kitang ubusin. Mali pa ba yun? Kaya ngayon, balak mo rin akong tulungang ubusin ang 386,000. Lin Wan. Lin Wan, makinig ka sakin. Malaking karangalan na para sa'yo na pumayag ang pamilya Joe na kumain dito. Bayaran mo ang bill ngayon din. Kundi, hindi ito matatapos dito. At ano namang hindi matatapos? Dahil sa'yo, naipit kaming buong pamilya rito. Siyempre, dapat kang magbayad ng danyos. Bayaran mo ang kinain namin. Bukod pa roon, yung bahay na nakapangalan sa'yo. Kailangan ding ilipat ang titulo kay Manman. Bilang kabayaran mo yan sa pamilya Joe namin. Kayo na nga ang lumamon sa libre ko. Gusto nyo pa pati bahay ko. Anong lumamon sa libre mo? Kasalanan mo dahil wala kang kwentang magpatali ng lalaki. Pumayag na nga ang pangalawa kong anak na tanggapin ka. Dapat magpasalamat ka pa. Dahil napakagaling naman pala ng pamilya Joe ninyo. Barya lang dapat sa inyo ang 380,000, di ba? Bakit hindi si Joe Jihaw ang magbayad? Bakit ang anak ko ang magbabayad? Si Kiao Manman ang nagpatawag sa amin dito. Siya rin ang nagsabi niyan. Sinabi niyang may manlilibre kaya kami pumunta. Tita, hindi po ganon ang ibig kong sabihin. Malinaw na ang ibig niyang sabihin. Huwag mong sirain ang relasyon namin. Bayaran mo na lang yan. At walang magiging problema. Hindi ako magbabayad. Talaga bang gusto mo akong isagad sa pader? Katabi mo ang boyfriend mo, ang magiging biyenan mo, at 2 lamesa ng mga magiging kamag-anak mo. Bakit parang ako pa ngayon ang nanggigipit sa'yo? Uulitin ko sa inyo, may ibang nagpalibre ngayon. Kung gusto nyo ng pera, singilin nyo yung nag-imbita. Bakit nyo kami hinaharang dito? Ang 2 putaheng in-order ng maaga ni Bibi, Lin Wan, ay nabayaran na po niya ng buo. Ang lahat ng sumunod na konsumo ay sagutin na ninyo. Siya ang nagpareserba ng private room, syempre sagot niya lahat. Ang nagpareserba po ng kwarto ay hindi automatikong sisigat sa walang humpay ninyong gastos. Huwag mo kong pangaralan. Ako ang administrative director ng Hengchang Group. Kahit ang amo nyo, magalang kapag kaharap ako. Tawagin mo ang amo nyo rito. Jijo, walang kinalaman ang posisyon ninyo sa inyong bill. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Nagsasabi lang po ako ng totoo. 386,000. Nanggugulang kayo sa paniningil. Nang alas 7:12 ng gabi, umorder po kayo ng unang mamahaling seafood set. Nang alas 7:28, nagpabukas kayo ng unang mamahaling alak. Nang alas 7:51, nagpadagdag pa kayo ng isa pang bote. Nang alas 8:06, nagpabalot kayo ng 6 na seafood gift box. Umorder ako pero hindi ibig sabihin ako ang magbabayad. Nang kumpirmahin po ng waiter sa inyo noon, ang sagot ninyo ay, ihain nyo lang lahat, may magbabayad naman ngayon. Naka-record po ang lahat sa CCTV. Si Kiao Manman ang nagsabing si Lin Wan ang magbabayad. Bibi. Kiao, hindi ba't sinabi ninyong mag-order lang sila ng kahit ano? Dahil marami namang pera si Lin Wan. Sinabi ko nga yun. Pero nangako naman talaga si Lin Wan na manlilibre. Kayo lang po mag-isa ang ipinangako niyang ililibre. Nagbago lang ang isip niya ngayon at tinatanggihan ang pangako niya. Nang umalis po si Bibi, Lin Wan sa private room, nilinaw na po niya sa front desk, na 2 putaheng in-order niya nang maaga lang ang babayaran niya. Matapos noon, sa bawat sumunod na order, palaging kinukumpirma ng waiter sa nag-order. Hindi ba't sinabi mong siguradong babayaran niya? Hindi naman siya madamo sa akin noon. Hindi ko akalaing bigla na lang siyang magagalit ng ganito. HMP, hindi mo akalain. Anong tingin mo sa pamilya Joe namin, mga tanga? Tita, gusto ko lang naman pong makakain ng masarap ang lahat. Makakain ng masarap tapos umabot ng 386,000. Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman. Pero si Jihaw naman ang umorder ng pangalawang bote ng alak, at kayo rin po ang nagsabing ipauwi ang mga seafood gift box sa mga kamag-anak. Sinabi ko lang na mag-order ka. Order ka naman agad. Hindi ka ba marunong tumingin ng presyo? Pero tita, sinabi nyo kanina na dahil first time makikita ang mga kamag-anak, hindi pwedeng umuwi ng walang bitbit ang lahat. Nasabi ko lang yun. Nagmagaling kang magpalibre, sino ngayong sinisisi mo? Tama naman, Man. Sinabi mo sa group chat na kahit anong gusto namin pwedeng i-order. Busog na nga ako kanina eh. Pinilit mo lang akong pumunta, pati yung mga gift box. Kusa mo ring pina-take out sa waiter.
Malay ko bang ganyan kamahal ang pagkain dito? Ikaw ang nagyaya ngayon. Hindi naman pwedeng pagkatapos kumain, pag-aambagin mo kami. Bakit hindi kayo nagreklamo nung nag-o-order kanina? Sabi mo may magbabayad. Bakit kami magsasalita? Ayoko na ng mga to. Hindi nyo naman pwedeng ipasa sa akin ang bayad niyan. Naihanda na po ang lahat ng pagkain. Hindi na po pwedeng i-cancel ang order. Ang pag-iwan ng take-out bag ay hindi nangangahulugang kanselado na ang bill. Hindi naman ako ang nag-order niyan. Bakit sa akin nyo sisingilin? Ikaw mismo ang humingi ng gift box na yan. Nagtanong lang ako. Ikaw naman ang nag-utos sa waiter na ibalot. Sinabi mo kanina na gusto mong iuwi yan para sa anak mo. Sinong nakarinig? May ebidensya ka ba? Jihaw, magsalita ka naman. Halos lahat ng ito ay in-order para asikasuhin ang mga kamag-anak mo. Abunuhan mo muna ako para mabayaran to. Gusto mong mag-abono ako ng 386,000. Hindi ba't administrative director ka? Sabi mo bariya lang sa'yo ang perang to. Ang pondo ng kumpanya para sa entertainment. Pareho ba sa personal kong pera? Ikaw ang nag-order ng pangalawang bote ng alak. Sinabi mong si Linwan ang magbabayad kaya ako nag-order. Ikaw rin ang nagpapak ng mga seafood gift box. Ginawa ko lang yun para magmukha kang marangal sa kanila. Ngayong nagkaipitan na, ako na lang lahat ang sisisihin mo. Ikaw naman talaga ang nagyaya ng libre ngayon. Problema mo na yun kung hindi mo kinumpirma kung sino ang magbabayad. Pero ikakasal na tayo. Tulungan mo naman ako kahit ngayon lang. Sinong nagsabing ikakasal agad tayo? Anong sabi mo? Nagde-date pa lang tayo. Hindi pa nga tayo engaged. Huwag mong ipangalandakan na manugang ka na ng pamilya Joe. Na parang wala na akong ibang mapagpipilian kundi ikaw. Sinabi mo dati, pagkatapos maipakilala sa mga kamag-anak, pag-uusapan natin ang kasal. Depende yun sa ipapakita mo. Ngayon nga, simpleng bayarin sa kainan hindi mo maasikaso. Paano pa kita papakasalan? Matagal ko nang sinabi, kung gustong pumasok sa pamilya Joe, walang silbi ang puro mabulaklak na salita. Dahil sa'yo, natrap ang buong pamilya namin dito. Napakalaking kahihiyan. Tita, para sa inyo po ang salusalo na to. Kaya lumaki ng ganito ang gastos. Sinong may sabing asikasuhin mo kami? Kayo po ang nagsabing magsama pa ako ng maraming kamag-anak. Sinabi kong magdala ka ng tao. Pero hindi ko sinabing magpanggap kang mayaman. May 10 minuto pa po kayo para magkaayos. Kung hindi pa rin po mababayaran pagkatapos ng 10 minuto, mapipilitan kaming tumawag ng pulis ayon sa patakaran. At isusumite ang buong record ng order kasama ang CCTV footage. Dahil lang sa maliit na bagay na to, tatawag kayo ng pulis. Kapag kumain ng hindi nagbabayad, mapipilitan ng restaurant na idaan ito sa batas. Hindi ba't sinabi ko nang wala rito ang magbabayad? Malinaw na pong tumanggi ang sinasabi ninyong magbabayad. Tawagan mo na agad si Linwan. Linwan, alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko, hindi ko napag-isipan ng mabuti. Hindi ko dapat biglang tinawag ang napakaraming tao. Bayaran mo muna ang bill para sa akin. Unti-unti ko na lang babayaran sa iyo balang araw. Paano mo babayaran? Tuwing sisahad ako bawat buwan, babayaran kita. 386,000, ilang taon mo balak bayaran yan? Gagawa ako ng paraan. Kanina lang sinabi mo na barya lang sa akin ang halagang to. Ngayong ikaw na ang magbabayad. Naging napakalaking problema na. 10 taon na tayong magkaibigan. Talaga bang hahayaan mo lang akong maipapulis? Hindi ba administrative director ang boyfriend mo? Hayaan mong tulungan ka niya. Hindi pa mag-alaw ang pera niya ngayon. Hindi ba nandito naman ang mga kamag-anak niya? Kung mag-aambag ang bawat isa, sapat na yun. Mga bisita sila. Paano natin pagbabayaran ang mga bisita? Kaya ako lang ang dapat magbayad. Iba ka sa kanila. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Noong pinakita mo sa kanila ang litrato ko sa ospital, at nagpakalat ka ng chismis na magulo ang personal kong buhay. Naisip mo rin bang pinakamatalik mo akong kaibigan? Paano mo nalaman? May CCTV ang Yunhai yan. Biro lang naman yun. Ginawa mong biro ang sakit ko. At ang pagpaplanong agawin ng bahay ko, biro rin ba yun? Wala akong balak kunin ang bahay mo. Ang nanay ni Joe ang mismong may sabi yun. Pero hindi mo man lang siya kinontra. Gusto ko lang siyang pasayahin noon. Kaya para lang magpalapad ng papel sa kanya, pwede mo na akong tapak-tapakan. Alam ko nang nagkamali ako, Linwan. Tulungan mo na ako sa huling pagkakataon. Lagi mong sinasabing huling beses na. Ito na talaga ang huling beses. Sige. Pumayag ka na. Tutulungan kitang mag-isip ng paraan. Ay transfer mo na lang diretso sa akin ang pera. Ayos na. Sige. Ayos na. Pumayag ng magbayad si Linwan.
Magpapadala na siya ng pera ngayon din. Narinig nyo ba? Papasok na ang pera anumang sandali. Pinatagal nyo kaming nakatayo rito ng ganito. Pagkatapos magbayad, kailangan ninyong humingi ng tawad. Kapag pumasok na ang pera, saka na tayo mag-usap. Anong klaseng ugali yan? Normal na pakikitungo lang. Gu Yanchuan. Dahil lang kaklase ka ni Linwan, sinasadya mo kaming pahirapan at ipahiya. Kapag pumasok na ang pera, siguradong irereklamo kita. Nasaan na ang pera? Hindi siya nagpadala. Ano? Gusto niya. Linwan, kanina lang nangako kang tutulungan mo ako. Nangako akong tutulungan kitang mag-isip ng paraan. Anong klaseng paraan yan? Panagutan mo ang sarili mong bill. Sinasadya mong ipagsigawan ko sa lahat na darating na ang pera. Gusto mo lang talaga akong mapahiya. Ikaw tong nung narinig mong pumayag ako, ay hindi na makapaghintay na magpasikat. Hindi ko sinabing pag-alitan mo si Gu Yanchuan. At hindi ko rin inutusan si Zhou Jihao na hingan ng paumanhin ang Yunhai yan. Linwan, 10 taon ang pinagsamahan natin. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kalupit? Mula noong ginamit mo ang litrato ng sakit ko para sipsipan sila. Tapos na ang lahat sa atin. Hindi ba sinabi mong siguradong magbabayad siya? Pumayag naman talaga siya kanina. Ang ipinangako niya ay tutulungan kang mag-isip ng paraan. Hindi ang bayaran ng bill mo. Kahit simpleng salita hindi mo maintindihan. Lakas pa ng loob mong yayain kaming kumain dito. Tita, hindi ito ang oras para sisihin ako. Lahat naman tayo kumain ng mga to ngayon. Kailangan nating magkasamang mag-isip ng paraan. Sinong may sabing kasama mo kami? Ikaw ang nagpatawag sa mga tao. Ikaw ang nag-imbita. Syempre ikaw ang magbabayad. Pero kayo po ang may pinakamaraming in-order kanina. Tigilan mo ang kalokohan mo. Bisita lang ako rito. Nagpabalot pa po kayo sa waiter ng 3 gift box. Ayoko na niyan ngayon. Naipasok na po sa bill, hindi na pwedeng ibalik. E di ay singil nyo rin yan sa kanya. Siya ang may sabing kumuha kami ng kahit ano eh. Tama, siya ang may sabi ng lahat. Wala kaming pera. Kung sinong nag-imbita, siya ang managot. Bakit hindi nyo yan sinabi noong kumakain kayo kanina? Noong nag-o-order, kanya-kanya kayong pagkaatet. Ngayong may problema, sa akin yung isisisi lahat. Kung may pambayad ka, di man libre ka. Kung walang ibubuga, huwag kang magpanggap. Sinabi mo pa kanina na sandamakmak ang pera ni Linwan. At lalamon tayo ng masarap ngayon. Ngayong ayaw niyang magbayad, sinong sisisihin mo? Kalahati man lang ng pagkain ito, ikaw ang umorder. Dapat magbayad ka ng kalahati. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ikaw ang umorder ng alak. Ikaw ang humingi ng mga gift box. Hindi pwedeng wala kang ibabayad kahit isang kas-in. Noong umorder ako, nangako kang may magbabayad. Pero pamilya nyo naman ang lumamon ng lahat. Kusa mo yung ginawa para lang magpalapad ng papel sa amin. Wala ka man lang bang balak tulungan ako? Bakit kita tutulungang sumalo ng ganitong klaseng utang? Dahil girlfriend mo ako. Hindi na magtatagal at hindi na. Kapag naapektuhan ng gulong ito ang trabaho ko, tapos na tayo. Di ba administrative director ka naman? Bakit naman maapektuhan ang trabaho mo dahil lang sa isang kainan? Huwag mong pakialaman ang buhay ko. Bayaran mo muna ang bill. May 5 minuto na lang. Tutal wala naman akong in-order. Mauuna na ako. Bago maayos ang kabayaran, pakiusap, manatili rito ang lahat ng nag-order at kumain. Bakit naman, tumikim lang naman ako ng kaunti ah. Ay hostage nyo ba ako rito? Kayo po mismo ang nagdagdag ng 2 seafood dishes. At nagpabalot din ng isang gift box. May record ng kumpirmasyon ninyo sa terminal ng waiter. Siya ang nag-utos sa aking umorder, sa kanya kayo maningil. Bakit hindi na lang natin paghatian per head? Mga 20 tao lang naman tayo rito eh. Maliit lang ang aambagin ng bawat isa. Bakit paghahatian per head? Ni hindi nga ako uminom ng alak, hindi ka nga uminom ng alak, pero kumuha ka naman ng 2 gift box. Kasama ba sa bilang ang mga bata? Ilang subo lang naman ang kinain ng bata. 5 tao ang galing sa pamilya mo. Siyempre dapat mas malaki ang bayaran nyo. Nasa main table ang pinakamamahal na putahe. Bakit idadamay nyo ang mesa namin sa hatian? Tama, kung sino ang umorder, siya ang magbayad. Si Jihao ang umorder ng 2 bote ng alak. Dapat sagutin niya man lang ang kalahati. Sinong pumayag sa hatian? Pwede po ninyong bayaran ng magkakahiwalay. Basta't napagkasunduan ninyo kung sino ang magbabayad sa bawat na gastos. Tumatanggap ang Yunhai yan ng split bill para sa maramihan. Wala akong pera. Hindi ako nagdadala ng ganyang kalaking pera kapag lumalabas kumain. Siya ang nag-imbita. Anong hatian ang pinagsasabi nyo?
Sino ba ang nagsabing hati-hati per head kanina? Huwag kang umasang kami ang magtatapal ng butas mo. Gumawa ka na agad ng paraan. Nasa mahigit 80,000 lang ang laman ng card ko. E di ay swipe mo muna yan. Kahit maswipe yan, kulang na kulang pa rin. Di ba may credit card ka pa? Kahit sagarin lahat ng card, kulang pa rin. Pahiramin mo muna ako ng 100,000. Wala ako niyan. Di ba sabi mo kumikita ka ng daan-daang libo kada buwan? May pinaglalaanan na ang pera ko. Kung ganun, mag-transfer ka muna ng 50,000. Sinabi ko nang wala. Kahit 50,000 hindi mo man lang mailabas. Kiyaw Manman, anong ibig mong sabihin? Iniimbestigahan mo ba ang pera ko sa harap ng maraming tao? Gusto ko lang malaman, kung handa mo ba talaga akong tulungan o hindi. Ayoko. Tapos na ang oras. Sandali, magbabayad na ako. Gaano pa ba katagal yan? Huwag mo kaming paghintayin lahat dahil lang sayo. May pasok pa kami bukas. Hay, kung alam ko lang na ganito, di na sana ako sumama. Noong sarap na sarap kayong kumakain, bakit di kayo nagreklamo sa oras? Ngayong oras na ng bayaran. Lahat kayo nagkukumahog tumakas. Kanino ka nagtataas ng boses? Ikaw na nga itong walang silbi, isisi mo pa sa iba. Kung hindi nyo lang pinilit na mag-imbita ako ng maraming kamag-anak, aabot ba sa ganito kalaki ang bayarin? Pinaimbita ko sila, pero hindi ko sinabing umorder ka ng pagkamahal-mahal. Kayo naman ang may gusto sa mga alak at gift box na yon. May ebidensya ka ba? Nasa CCTV ang lahat. Nakasave ng buo ang CCTV footage. Kahit sino pang nagsalita, malinaw na makikita at maririnig. Dahil nangako naman si Kiyaw Manman na manlilibre siya. Hindi na kailangang busisiin pa kung sino ang umorder ng bawat pagkain. Natatakot ba kayong ipa-check ang CCTV? Bakit naman ako matatakot? Kung ganun, yung pangalawang bote ng alak, at 6 na gift box, sa inyo namin sisingilin. Managinip ka ng gising. Napakasama ng ugali mong babae ka. Dahil lang hindi ka makabayad, sisirain mo pa ang pangalan ng anak ko. Kung talagang mayaman siya, bakit ni isang kasing ayaw niyang ilabas? Di ba administrative director siya? Kahit 100,000 hindi niya kayang bayaran. Tumahimik ka. Bakit ako tatahimik? Araw-araw mong ipinagmamalaki na kilala mo ang may-ari nito, at ang manager na yun. Ngayong hinarang tayo sa labas ng pinto, nasaan na yung mga sinasabi mong koneksyon? Sabi ko tumahimik ka, niloloko mo lang pala ako sa lahat. Bayaran mo muna ang bill. Huwag kang gumawa ng eksena at mag-imbento ng kung ano-ano rito. Nasaan na yung bahay pangkasal na ipinangako mo sa akin? Nasaan yung kotse mong milyon-milyon ang halaga? Isang lamo ngayon para may pambayad tayo. Akin ang mga yun. Bakit ko isasangla para lang sa'yo? Di ba sabi mo mapupunta rin sa atin ang lahat pagkasal natin? Hindi na ngayon. Bayad na po ng buo ang bill. Akin tong kahon na to. Ako ang naunang kumuha niyan kanina. Nakadalawang kahon na ang pamilya nyo. Nang aagaw ka pa. Jihaw, paano na ang relasyon natin? Pag-usapan natin yan kapag nabayaran mo na lahat ng utang mo. Pero para sa pamilya mo kaya ako nagkautang ng ganito. Kagustuhan mo yan, walang pumilit sa'yo. Talaga bang pababayaan mo na lang ako? Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng baon sa utang. Kung wala ka palang ibubuga, huwag kang magpanggap na galante. Ipinahiya mo ng husto ang pamilya Joe ngayong araw. Hindi pa tayo tapos dito. Binibining Kiyaw, bayad na po ang bill. Maaari na po kayong umalis. Linano ba talaga to lahat ni Lin Wan mula pa sa simula? Itinigil lang niya ang pagbabayad para sa kasakiman ninyo. Lin Wan. Wala kang utang na loob. Sinira mo ang buhay ko at nabaon ako sa utang. Kailangan mong ibalik ang pera ko. Kiyaw Manman, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ikaw ang nag-imbita ng mga tao. Kayo ang nag-order ng mga pagkain. At ikaw mismo ang nag-loan ng pambayad. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para pumunta rito at singilin ako? Aba, talagang napakalamig at walang puso mo, no? 10 taon tayong magkaibigan. Tapos puputulan mo lang ng basta-basta. Tatalikuran mo na lang ako. Nakalimutan mo na ba kung sino ang laging nagbabantay sa'yo noong na-hospital ka? Ngayong maayos ka na, binabaliwala mo na ako. Hindi ba kumikirot ang konsensya mo? Oo nga, 2 beses kang ang pumunta. Pero bawat bisita mo, hindi man lang umabot ng 20 minuto. Nagpicture ka lang at nagpost sa social media, sabay alis na.
Yan ba ang sinasabi mong sinamahan mo ako noong na-hospital ako? Itigil mo ang Saturday, walang kwenta yan. Ang anak ko ay isang iginagalang na direktor, pero napahiya siya sa harap ng maraming tao dahil sa gulo ninyo. Ngayon din, kailangan mong ilipat ang bahay na nakapangalan sa'yo, papunta kay Manman, bilang kabayaran. Kung hindi, huwag mo kaming sisisihin kapag nagkasakitan tayo. Tama, ibigay mo sa akin ang bahay. Ako pa ang tumulong pumili ng bahay na yan para sa'yo. Naghirap ako kaya may karapatan ako roon. Ang paglilipat ng titulo ng bahay, kailangan ng kusang loob na lagda at pagsang-ayon ng magkabilang panig. Hindi ako pumapayag. Ano ngayon ang magagawa mo? Lin Wan, kailangan mong ibigay sa akin to. Nabaon ako sa ganito kalaking utang nang dahil sa'yo. Kailangan mo akong bayaran. Bitawan mo ako. Ayokong bumitaw. Kapag hindi mo to ibinigay ngayon, haharangan kita habang buhay. Hawak mo ang mga kamay ko. Sapilitang panghaharang ang tawag dyan. Dito sa tapat ng ospital, sa harap ng napakaraming tao. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Malino mong sinabi kahapon na tutulungan mo ako. Kaya ngayon, dapat lang nabayaran mo ako. Bakit ka nga naman kasi pumayag noon? Oo nga. Pinadalhan kita ng link, at sinabi kong pwede kang umutang doon. Nakahiram ka ng pera, at nabayaran mo ang bill. Ibig sabihin, ikaw mismo ang lumutas sa sarili mong problema. Pero kailanman, hindi ko ipinangakong ako ang magbabayad ng bill ninyo. Narinig ninyong lahat yun, di ba? Siya mismo ang nagpadala sa akin ng loan link na yun. Hinarang kami kahapon ng mga staff ng restaurant sa may pinto, at sinabing tatawag sila ng pulis kapag hindi kami nagbayad. Wala na akong ibang matakbuhan noong oras na yun. Alam naman niyang wala akong pera, pero sinadya pa rin niyang ipadala sa akin ang ganyang klaseng link. Ngayon, 12-dosenang beses akong tinatawagan ng mga naniningil araw-araw. At sinabi pa nilang coke and taken nila, ang pinagtatrabahuhan at pamilya ko. Simot na ang pera sa bangko ko, at sagad na rin ang credit card ko. Tapos siya, parang walang nangyari kung pumunta rito sa ospital para magpa-check up. Ineng, dahil ikaw naman pala ang nagpadala ng link, may pananagutan ka rin kahit papaano sa nangyari. Tama, 10 taon na kaming magkakilala. Sobra-sobra ang tiwala ko sa kanya. Hahayaan ko pa sanang hindi niya ako tinulungan. Pero bakit kailangan pa niyang panoorin lang? Habang unti-unti akong nahuhulog sa kapahamakan. Dahil gusto mong manghusga ang lahat ng tao rito. Huwag mong putulin ang kwento. Ito ang loan page. Malinaw na nakasulat dito ang interest rate at ang takdang petsa ng bayad. Nasa sayo ang desisyon kung uutang ka o hindi. Ikaw mismo ang naglagay ng totoong impormasyon mo. Ikaw ang nagkumpleto ng facial recognition. At ikaw rin ang pumili ng halaga at termino ng utang. Alin sa mga hakbang na yan ang ginawa ko habang pinipilit ang mga kamay mo? Huwag mong baluktutin ang katotohanan. Pumasok na ang pera, bayaran na ang bill. Babayaran ko muna ang bill. Hindi dapat ako maliitin ni Jihao at ng pamilya niya. Kaya pala alam mong utang yan nang utang ka para lang magpasikat sa pamilya ng boyfriend mo. Bakit mo isinisisi sa iba? May 2 kang bahay, barya lang sa'yo ang 386,000. Dahil may pera ako, dapat bayaran ko ang utang mo. May 2 bahay ka, ano namang masama kung bigyan mo ko ng isa? HMP. Sa wakas, nasabi mo rin ang totoo mong motibo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung ganun, anong ibig mong sabihin? Ako ang sumama sa'yo noong tiningnan mo ang bahay na yon. Ako rin ang pumili ng disenyo para sa'yo. Kaya dapat pangalan mo ang nasa titulo. Lin Wan, magtanda ka bago pa mahuli ang lahat. Dahil sa'yo, nabaon sa utang si Manman. Ikaw ang dapat managot dito. At saka, ang anak ko sa industriyang to ay may mataas na posisyon at kapangyarihan. Kung hindi mo ililipat ang titulo ng bahay ngayon, sisiguraduhin kung wala ka nang mapupuntahan sa lungsod na to. Director Joe, di ba? Ako ang executive director ng Hengchang Group. Ang mga hamak na tulad mo, hindi may isip kung gaano kalawak ang koneksyon at impluensya ko. Matalik kong kaibigan ng direktor ng ospital na to. Isang tawag ko lang yan. Tungkol kahapon, sabihin na nating naging wise ka, pero may kapalit ang pagmamarunong mo. Alam mo ba yun? Ito ang kasunduan sa pag-aayos. Bayaran mo ang utang at mga interes ni Manman. At isanla mo pansamantala ang isa mong bahay sa kanya. Tapos na ang usapan. Pati kasunduan, inihanda nyo na pala ng maaga. Mukhang hindi kayo pumunta rito para magpaliwanag. Kundi nagplano kayong pilitin akong saluhin ang utang at isuko ang bahay ko. Huwag mong gawing masama pakinggan. Binibigyan ka lang namin ng pagkakataong ayusin ang problema. Problema ni Newman. Kayo ang kumain ng marangyang pagkain. Si Kiao Manman ang nang utang. Pero sa huli, ako ang pagbabayaran gamit ang bahay ko. Lin Wan, wala akong oras makipagtalo sa iyo sa bawat salita. Pumirma ka na ngayon. Nang matapos na to ng walang gulo. Ospital ito. Pakiusap, huwag ninyong harangan ang daanan. At huwag ninyong takutin ang pasyente.
Sino ka sa akala mo? Tawagin mo ang pinuno ninyo. Kahit sino ka pa, walang may karapatang gamulo sa kaayusan ng ospital. Kapag nagpatuloy pa kayo sa panggugulo, tatawagin ko ang gwardiya. Hindi mo kayang lutasin ang bagay na to. Napakaraming empleyado ng Hengchang Group taon-taon ang nagpapa-medical check-up dito. Lahat ng kontrata sa pakikipagtulungan, dumadaan sa akin. Kapag kinalaban mo ko, kaya ba ng ospital ninyong harapin ang kahihinatnan nito? Ang karapatan ng pasyenteng magpagamot ng maayos ay hindi pinagpapasyahan ng sinumang opisyal ng kumpanya. Hindi lang Hengchang Group ang kinakatawan ni Director Joe. Kaya pa pala niyang magdikta kung tatanggapin ng ospital ang pasyente. Pwede mong isipin yan. Kung hindi mo babayaran ang utang para sa kanya ngayon, at ibigay ang bahay mo bilang kabayaran, sa isang salita ko lang, ang lahat ng malalaking ospital sa buong lungsod, ay hindi ka natatanggapin kailanman. Isang babaeng nagkatumor. Kapag pinagkaaitan ng tulong medikal, tingnan mo kung sino ka sa tingin mo. Narinig mo ba yon? Kapag kinalaban mo si Jihaw, walang maglalakas loob na magpa-follow-up check-up sa'yo. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Kaya magpakatino ka at magtanda. Gawin mo na agad ang dapat mong gawin. Para hindi na tayo mapahiya pareho. Direktor ng Hengchang Group. Sa isang salita mo lang, mapapa-blacklist mo na ako. Sa lahat ng ospital sa buong lungsod. Direktor Joe, seryoso ka ba talaga dyan? Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Gusto ko lang kumpirmahin. Ginoo, ospital po ito. Huwag niyo pong gamiting panakat ang pagpapagamot ng pasyente. Taon-taon, higit sa 1,000 empleyado ng Hengchang Group ang nagpapa-check up dito. Lahat ng partnership contracts ay dumadaan sa akin. Babanggain mo ako para lang sa walang kwentang pasyenteng yan. Kaya mo ba ang magiging kapalit niyan? Sa ospital na ito, walang pasyenteng walang kwenta. At ang pagtanggap ng ospital sa pasyente ay hindi desisyon ng kahit sinong administrative officer ng isang kumpanya. Simpleng nurse ka lang. Anong alam mo? Tawagin mo ang pinuno nyo. Ako po ang namamahala sa shift ngayong araw. Chen po ang apelyido ng administrative director ng Hengchang Group. Wala pa akong narinig kailanman na Director Joe. Kakaayos lang ng mga posisyon sa kumpanya. Normal lang na hindi mo alam. Sakto pala, tatawagan na natin ngayon ang kumpanya para mag-verify. Personal na alitan to. Walang dahilan para guluhin pa ang kumpanya. Kung talagang direktor ka, bakit ka natatakot magpa-verify? Tingnan mo nga ang itsura niya. Baka naman peke yung calling card niya. Huwag na kayong tumawag. Napakalaking pagkakataon nga naman. May nakasave pala sa phone ko, na direct line ng HR department ng Hengchang Group. Bakit mo nakuha ang numerong yan? Nahanap ko lang sa public channels. Di ba ikaw ang administrative director ng Hengchang Group? Tatawag lang ako para mag-verify. Wala naman sigurong magiging problema roon, di ba? Itago mo yung cellphone mo. Personal na alitan to sa pagitan nating dalawa. Huwag mong idamay ang kumpanya ko rito. Hawak mo ang calling card ng Hengchang Group. Tinatakot mo ako gamit ang posisyon ng administrative director. Kanina lang ipinagmamalaki mong kaya mong putulin ang pakikipagtulungan ng kumpanya sa ospital na to. Tapos ngayon sasabihin mong walang kinalaman ang kumpanya. Director Joe, alin ba talaga dyan ang totoo? Oo nga naman, bakit matatakot sa verification kung totoong direktor? Kung makapagyabang kanina akala mo kung sino. Bakit biglang naduwag ngayon? Huwag mong sabihing peke nga talaga ang calling card na yan. Hindi sa naduduwag ako. Napakadaming inaasikaso ng HR ng kumpanya araw-araw. Kung tatawag ka para lang sa walang kwentang bagay na to, nag-aaksaya ka lang ng oras at resources. Magandang araw po, ito ang Human Resources Department ng Hengchang Group. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Magandang araw po, gusto ko lang po sanang mag-verify. Ang kasalukuyan po bang administrative director ng kumpanya nyo ay isang Ginoong Joe Jihaw? Ibaba mo yan, Ginoo. Pakiusap po huwag ninyong agawin ang gamit ng iba. Sinasabihan ko lang siyang huwag gumawa ng gulo rito. Ang pag-verify sa pagkatao nyo. Paano naging panggugulo? Paumanhin po, pero Chen po ang apelyido ng kasalukuyang administrative director ng aming grupo. Wala po kaming direktor na Joe ang apelyido. Sigurado po ba kayong sa Hengchang Group ito? Opo, sigurado po. Ang nakalagay po kasi sa calling card niya ay Administrative Director ng Hengchang Group. Sandali lang po, i-check ko po ulit sa system. Napakadaming subsidiary companies ng grupo namin. Normal lang na hindi niya agad makita. Sa aling subsidiary company ka ba nagtatrabaho? Ang internal organizational structure namin. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa'yo. Nahanap ko na po, dati po sa Logistics and Security Department. May naging empleyado nga pong nagngangalang Joe Jihaw. Ang naging posisyon niya po ay security guard sa basement parking. Guardia. Nagkamali lang siya ng tingin. Nalipat na ako sa Administrative Department kalaunan. Ginoong Joe, walang anumang record ng paglipat ng posisyon sa HR system. Mula nang pumasok ka, security guard ka na.
At kailanman ay hindi ka binigyan ng awtoridad na kumatawan sa kumpanya. Noong nakaraang linggo, itinakas mo ng walang palam ang sasakyan ng kliyente. Ayon sa batas, tinapos na ng kumpanya ang kontrata mo sa trabaho. Yun ba yung ginamit mo noong nakaraang linggo para pumunta sa birthday ng kaibigan mo, yung itim na sports car? Di ba sabi mo bagong bili mo lang yun? Manahimik ka. Malinaw na nakita sa CCTV. Hindi inilipat ang sasakyan dahil nakaharang sa daan, kundi inilabas sa kumpanya para sa pansariling lakad. Bukod pa rito, bago umalis si Ginoong Joe, mayroon pa siyang daan-daang libong personal na utang. Paulit-ulit na tumatawag ang mga naniningil sa front desk ng grupo. Pakitanong po kung ginagamit pa rin ba niya ang pangalan ng Hengchang Group para magtransaksyon sa labas. Oo. Pinipilit niya akong magbayad ng 386,000 na utang para sa iba. At gusto pa niyang ilipat ko sa kanila ang titulo ng bahay ko. Kapag hindi raw ako pumayag, uutusan daw niya ang lahat ng ospital sa lungsod na tanggihan akong gamutin. Pakiusap, itago ninyo ang calling card, voice recording, at mga dokumento. Kung may nagaganap na pananakot, pamimilit, o pangingikil gamit ang pangalan ng grupo, iminumungkahi naming tumawag agad kayo ng pulis. Ipapasa rin ng grupo ang kasong ito sa mga awtoridad. Kailan ko sinabing kinakatawan ko ang kumpanya? Personal na payo lang yun para magkaayos. Mula nang ilabas mo ang calling card na yan, naka-record na ang buong boses mo. Gusto mo bang i-play ko rito para marinig ng lahat? Wala na po, salamat. Ha ha ha. Ang tagal nagpanggap, isa lang palang magnanakaw ng kotse at mahirap na gwardya. Naka-Amerikana pa ang Anges. Akala mo kung sinong direktor. Aba, kung makapagmayabang kanina. Akala ko talaga kung sinong makapangyarihang big boss. Isang tawag lang daw, wala nang ospital na tatanggap sa pasyente. Sino ba sa akala niya ang sarili niya? Galing pang umarte. Puro pananakot lang pala. Nakatapat ng katapat. Buti nga sa'yo. Siya na nga ang baon sa utang ng daan-daang libo. Gusto pa niyang ibang tao ang magbenta ng bahay para bayaran ang utang ng syota niya. Napakakapal talaga ng mukha ng pamilyang to. Misunderstanding lang to. Pina-custom lang ng kaibigan ko ang calling card na yan. Ganoon naman talaga ang kalakaran sa industriya. Kahit hindi ako administrative director, marami talaga akong kilala sa loob ng kumpanya. Magkaiba ang koneksyon sa posisyon. Dating parking guard ng Hengchang Group, sinibak dahil sa pagtangay ng kotse ng kliyente. Baon sa daan-daang libong utang na hindi pa nababayaran. Ito ba ang sinasabi mong koneksyon? At ito rin ba yung sinasabi mong big boss? Nasa isang salita lang, kayang kontrolin ang lahat ng ospital sa lungsod. Ayan ba ang pinagmamalaki mong mayamang mapapangasawa? Jihaw, totoo bang gwardya ka lang? At may daan-daang libo ka pang utang. Niloloko mo lang pala ako simulat sa poll. Pansamantala lang ang posisyong yun. Sa galing at kakayahan ko, aabot din ako sa management balang araw. Kung ganoon, bakit mo sinabi sa akin na administrative director ka na? Kailan ko yan sinabi? Hindi mo sinabi. Noong unang pagkikita pa lang natin, ibinigay mo na sa akin ang calling card na to. Sinabi mo ang administrative affairs ng libo-libong empleyado ay nasa ilalim lahat ng pamamahala mo. Sinabi mo pa na basta pirmahan mo lang. Kahit daan-daang libong reimbursement, kayang-kayang ilusot. Nagpapabango lang ako ng pangalan noong nanliligaw pa ako. Talaga namang pinaniwalaan mo. Pagpapabango lang ng pangalan. E paano naman yung bahay natin kapag ikinasal na tayo? Sabi mo may 3-bedroom unit ka sa gitna ng lungsod. At ipapangalan mo sa akin oras na magpakasal tayo. Nasaan ba talaga yung bahay? Pag-aari yun ng pamilya ko. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Hindi ba't sabi mo noon ayos na ang renovation ng bahay? At hinihintay na lang akong lumipat. Sinama mo pa nga ako sa ibaba para tingnan yun. Pinasilip lang kita sandali, hindi ko naman sinabing akin talaga yon. Pero hawak mo ang susi. Pinabantayan lang sa kin ng kaibigan ko ang bahay niya, kaya pansamantala niyang iniwan sa kin ang susi. Kaya pala hindi talaga yun ang bahay na titirhan natin pagkasal. Ginamit mo ang bahay ng kaibigan mo para magpanggap na para sa kasal natin. Kotse ng kliyente para magmukhang mamahalin. At nagsuot ka lang ng Amerikana para magpanggap na direktor kahit gwardya ka lang pala. Ang dami mong pakulo. Sadya ka talagang manluloko ng babae. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano rito. Wala kayong karapatang makialam sa personal kong buhay. Yung relos. Sabi mo nagkakahalaga yon ng mahigit 600,000. At year-end bonus na bigay sa iyo ng chairman ng kumpanya. Bakit bigla mong hindi na sinuot noong nakaraang buwan? Nasira ang buckle. Kaya pinagawa ko. Nasaan ang resibo ng pagpapagawa? Bakit ko naman ipapakita sa'yo? Dahil peke rin ang relos na yun, di ba? Sa tuwing dinadala mo ko sa mga mamahaling restaurant, sinasabi mong bayad na ng maaga. Pero sa huli, aalis ka dahil may bigla ang lakad daw. At ako ang pag-aabonuhin mo.
Sabi mo mare-reimburse yun sa kumpanya mo. Pero kahit kailan hindi mo ko binayaran. Magkano na ba talaga ang kabuuang utang mo sa kin? Magkasintahan tayo. Kailangan pa ba talagang kwentahin ng ganyan kalinaw? Ngayon kakausapin mo ko tungkol sa pagiging magkasintahan natin. Kahapon sa Yunhai yan. Sinabi mong hindi naman tayo engaged. Ngayong nabuking na ang totoo sa'yo. Sasabihin mong hindi na kailangang kwentahin ng magkasintahan. Joe Jihao, ano ba talaga ang tingin mo sa kin? Ano naman kung nagbago ang trabaho niya? Ang pinakamahalaga sa lalaki ay ang kakayahan. Bata pa ang anak ko at maraming koneksyon. Makakabangon din siya balang araw. Yung 80,000 na binigay ko sa inyo. Sabi niyo itatabi niyo yun bilang dote para sa kin. Anong dote? Regalo mo yun bilang paggalang sa nakatatanda noong unang pagkikita. Nakasaad sa transfer record na paunang bayad yun sa dote. Ikaw mismo ang nagsulat ng note na yun. Anong kinalaman ko roon? Sinabi mo pa naman noon, na kapag nagpadala ako ng pera, patunay yun ang katapatan kong maging bahagi ng pamilya Joe. At dodoblehin nyo yun pabalik sa mismong araw ng kasal. HMP, may recording ka ba? At yung pamanang gintong Pulse Aries pa. Pinabayaran mo sa kin ng 120,000 dahil ibibigay lang daw yun sa manugang na babae. Ikaw mismo ang nagpumilit na bilhin ang Pulse Aries na yun. Totoo ba talaga yun o hindi? Siyempre totoo. Kung ganun, may lakas ng loob ka bang ipasuri yun? Nagkakagulo na rito sa ospital. May gana ka pa talagang mag-usisa tungkol sa Pulse Aries. Peke rin yun, tama ba? Peke ang pagiging administrative director mo. Peke ang bahay para sa kasal. Peke ang mamahaling kotse. At kahit yung sinasabi mong pamanang Pulse Aries, peke rin pala. Wala kang sariling talas ng paningin. Sinong sisisihin mo? Hindi naman kita tinutukan ng kutsilyo para bilhin yun. Huwag ka ring magpanggap na napakalinis mo. Kahapon, sinong nagsabi sa amin na may 2 bahay si Linwan? At may ipon na hindi bababa sa milyon-milyon? Sinong nagsabing sunod sa year siya sa'yo? At siguradong magbabayad ng bill? At sinong nagchat sa group chat ng mga kamag-anak na mag-order ng kahit ano? Dahil may sasalo naman ng lahat, gusto ko lang namang magustuhan ako ng pamilya mo. Kaya ginamit mo ang pera ni Linwan para magpasikat, at ngayong nagkaaberya na, ipinapasa mo na naman ang sisi sa amin. Ikaw nga tong nagsabing kulang ang alak kaya nagbukas ng pangalawang bote. At yung mga gift box, nanay mo ang may sabing huwag pauwiing walang dala ang mga kamag-anak. Nabanggit ko lang naman yon ng basta. Ikaw mismo ang may gustong magpasikat sa amin. Kung kaya mo, manlibre ka. Kung hindi mo kaya, huwag kang magpanggap. Bakit hindi nyo yan sinabi noong lumalamon kayo? Noong kumuha kayo ng gift box, paunahan pa kayo. Ngayong ayaw nang magbayad ni Linwan. Ako na bigla ang nagkusa sa lahat. Kusang loob mo naman talaga yun. Bawat hakbang, sarili mong desisyon. Anong pakialam namin doon? Kaninong tawag yan? Problemahin mo yung sarili mong utang. Huwag kang umasa sa akin. Kalahati man lang ng handaang to, para sa pamilya mo na gastos. Kailangan mong bayaran ang kalahati. Sa anong dahilan? Dahil ikaw ang nag-order ng alak. Dahil ikaw ang nagpa-take out ng mga gift box. May ebidensya ka ba? May CCTV ang Yunhai yan. E di magdemanda ka. Pangalan mo naman ang nasa kontrata ng pautang. Wala akong kinalaman dyan. Nagsabuatan kayong linlangin ako. Mula simula, isa lang tong panloloko. Kayong mag-ina, nagpanggap kayong mayayaman. Para manguto ng babaeng magre-regalo, manlilibre, at magpapautang sa inyo. Ang hampas lupang katulad mo, may lakas pa ng loob questionin ang anak ko. Matagal nang may matinong kasintahan ang anak ko. Simula't sapul. Ikaw lang ang nagpumilit damaykit at humabol sa anak ko. Lumayo ka agad sa anak ko. Ang tulad mong baon sa utang na may matataas na interes. Basura kang wag ng manggulo sa anak ko. Matinong kasintahan. Hindi ba sabi mo ako lang ang girlfriend mo? Bunga lang ng galit yung sinabi ni mama. Kung ganun, sabihin mo sa akin. Sino yung tinutukoy niyang matinong kasintahan? Wala ka nang pakialam doon. Girlfriend mo ako. Paano naging wala akong pakialam? Hindi na magtatagal, hindi na. Baon ka na sa utang. Gumagawa ka pa ng eksena rito sa ospital. Hindi ako magpapakasal sa babaeng nagbibigay sa akin ng kahihiyan. Ako pa ang nagbibigay sa iyo ng kahihiyan. Kagabi, nagpanggap kang administrative director, at nagutos sa waiter na magbukas ng alak na tag 80,000 bawat bote. Bakit hindi ka nahiya? Ginamit mo ang kotse ng kliyente para lokohin ako, at sinabing engagement gift yun. Bakit hindi ka nahiya? Noong niloko ako ng nanay mo gamit ang peking Pulse Aries na 120,000. Bakit hindi kayo nahiya? Kiyo Manman, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan kasakit, ha? Masakit na ba yan sa pandinig mo? Noong niloko nyo ako sa pera, hindi ba kayo nahiya sa ginawa nyo?
HMPH, may ebidensya ka ba? Bawat hakbang, sarili mong desisyon. Anong pakialam namin doon? Kayong mga manloloko, ibalik nyo ang pera ko. Bitawan mo ko, baliw na babae. Ibalik mo muna yung 80,000 at ang dote. Kusang loob mo yung ibinigay. Pati yung peking pulsaries na 120,000. Kasalanan mo kung hindi ka marunong kumilatis ng totoo. Tumigil kayong lahat. Huwag mo ring balaking tumakas. Ang ibinayad sa alak at gift boxes kagabi, kailangan mong ibalik sa akin. Bitawan mo ko, kahit isang kasing, wala kang makukuha sa akin. Kung ganun, sabay-sabay tayong mamamatay. Ha? Huwag kayong lalapit, papunta na ang mga gwardiya. Kasalanan mo yan dahil tanga ka. Anong pakialam namin dyan? Ibalik mo ang pera ko. Joe Jihaw, huwag mong subukang tumakas. Ikaw ang umorder ng pangalawang bote ng alak. Bitawan mo ako. Wala akong ibibigay sa iyong kahit isang dulang. Bitawan niyo ako. Niloko ako ng mag-inang iyan. Sinong nanloko sa kanya? Siya mismo ang naglipat ng pera. Siya rin ang nagpresentang manlibre ng pagkain. Yung calling card, biro lang ng kaibigan ko yun. Kailanman ay hindi ko ginamit ang posisyon ko para mangyutot ng pera sa kanya. Sino ang unang nanakit? Siya ang unang sumampal sa akin. Ikaw ang unang sumabunot sa buhok ko. Gumanti lang ako noong saktan niya ako. Tumahimik kayong lahat. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Pumunta ako sa ospital ngayon para bisitahin ang kaibigan ko. Pagkakita niya sa akin, bigla na lang niya akong minura. Sino ba namang hindi magdududa? Pag-alagala siya rito sa ospital. Halatang may masamang balak. May buong audio recording dito. Nagpanggap si Joe Jihaw bilang Administrative Director ng Hengchang Group. Pinipilit niya akong bayaran ang utang ni Kiao Manman. Gusto pa niyang ilipat ko sa kanila ang titulo ng bahay ko. Naitabi rin ng Yunhai yan ang CCTV footage. Kagabi, nagpakalat sila ng chismis tungkol sa sakit ko. Pinag-interesan pa nila ang bahay ko. Huwag mong buburahin ang mga ebidensyang ito. Kaso ba ito ng panloloko at pananakot? Mag-iimbestiga muna kami bago magdesisyon. Tinakat ko lang naman siya ng kaunti. Hindi ko naman talaga pinigilan ng ospital na gamutin siya. Sa presinto mo na ipaliwanag ang lahat ng iyan. Lin Wan, matagal mo na bang alam na manloloko siya? Hindi. Kung ganoon, bakit parang hindi ka man lang nasasaktan? Dahil noong kinuha mo ang litrato ko sa banig ng karamdaman para lang langgisan sila. Noong gumawa ka ng kwento tungkol sa pribado kong buhay. At noong nagbalak kayong agawin ang bahay ko, wala na akong pakialam kung mapapano ka man. Wala na akong kinalaman sa buhay mo. Pero 10 taon tayong naging magkaibigan. Ang 10 taon na iyon ay hindi sapat na dahilan para saktan mo ako. At asahan na patatawarin pa rin kita. Kung hindi dahil sa hapunan kagabi, maaari pa ba tayong bumalik sa dati? Hindi na. Ipinakita lang sa akin ng kagabi kung sino ka talaga. Kahit walang nangyari kagabi, mangyayari at mangyayari pa rin ito sa susunod. Ayoko nang maghintay pa sa susunod na pagkakataon. Nakit ko na ang resulta ng pagsusuri mo ngayon. Wala na ang mga bukol. Bumalik na sa normal ang lahat ng mga vital signs mo. Ang ibig ninyong sabihin, sa medikal na pagtasa, magaling ka na. Maraming salamat po. Sa susunod, magpa-check up ka sa tamang oras, huwag magpuyat, at huwag mong hayaang ma-stress ang sarili mo sa mga taong walang kwenta. Hindi na po. Mula ngayon, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Kumusta ang resulta ng check-up mo? Magaling na ako, mabuti naman. Ililibre kita ng hotpot mamayang gabi. Ikaw lang ang kasama ko. Walang dalawang lamesa ng mga kamag-anak. Sige. Napag-isipan ko na ng mabuti ang tatahakin kong landas. Hindi ko nahahayaan ang kahit sinong walang kwentang tao. Nagamitin ang pagkakaibigan para pagsamantalahan ako. Nagbigay na ako ng sapat, kaya may karapatan akong huminto anumang oras. At ang buhay nila, hayaan silang magdusa sa sarili nilang mga gawa. Dahil ako ang nagbigay, may karapatan akong huminto kung kailan ko gusto. Ikaw na puro hingi lang, wala kang karapatang pilitin akong magpatuloy. Kung may lakas ka ng loob na magpaalam, gantimpalaan ka ng buhay ng isang bagong simula. Sana ikaw na nanonood nito ngayon, ay mahanap mo rin agad ang iyong sarili. Sa mga susunod na araw, maglakbay ng magaan, mahabang panahon pa ang naghihintay sa hinaharap.